may panibago na naman pong issue at problema na kakaharapin. Ito pong si Congressman Saldico. Kasi, biruin niyo mga kababayan may ibinulgar po kanina. Ito pong si Department of Agriculture Secretary Laurel. Patungkol daw po mga kababayan sa pamimilit umano. Ano po sa pamimilit umano ni Congressman Saldico na mag-issue daw po ng fish import allocation para daw po sa 3 kumpanya. Ayan pinipilit itong si Secretary Laurel. So ngayon i-play po natin mga kababayan, ito nakita nating balita galing po dito sa News 5 Everywhere. Sabi po dito, Agriculture Secretary Laurel, Representative Saldico, namilit na isyuhan ng fish port allocation ang 3 kumpanya. Siguro yung 3 kumpanya na tinutukoy dito, yung kumpanya po ni Congressman Saldico. So ito i-play po natin. Unloading in private ports. Bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. During the time of President Duterte, I would have to say na marami doon sa listahan kaya hindi sila naging na botas na overcome ng iba dahil marami akong nakitang problema sa mga landed reports ng that administrations before nung panahon na yon. Just give you an example. Ang ina-allow lang namin ngayon is lahat ng in-unload na actual figure na in-unload sa PFDA, fishery ports. Nung previous bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng Kita niyo mga kababayan hindi lang sa issue ng maanumalyang flood control na sasangkot etong si Congressman Saldico. Kung hindi pa, pati pala mga kababayan sa importation ng isda. Nasasangkot din po siya. Ayun nga binabanggit po ni Secretary Laurel. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na masyadong lumaki ang ulo nung iba mga kongresista. Gumawa mga kababayan ng hindi maganda katulad ito, di ba maliwanag si Secretary Laurel po nagbabanggit niyan. Hinihingan siya ng 3 alokasyon or ng allocation mga kababayan, fish import allocation para po dito sa 3 kumpanya siguro ni Congressman Saldico. So ngayon ituloy pa natin. Maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun Saldico. Di ba? Nashock si Congressman Terry doon. Di ba? Kaya dapat talaga sa tutulang paharapin, paupuin sa hot seat yan at gisahin yan. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan Posible naman na hindi alam yan ang kanyang best friend. Di ba? Kaya nga sa tutulang dapat yung mga binanggit na pangalan, especially yung mga nasasangkot sa maanumalyang flood control, at yung iba pa na nasasangkot sa maanumalyang pinaggagawa sa iba't ibang departamento ng gobyerno ng mga kongresista, dapat pagbabanggitin dito yan at gisahin. Alright. But very clear, no? Nasak sila, Okay. So pag-usapan ho natin, how many times have yung pong TPJ had actually been able to import, that they were the top importers? I don't have the figures, Mr. Chair, but palagi sila nasa top kasi they have the biggest, one of the biggest volumes, Mr. Chair. All right. Sige po, you mentioned Congressman Saldico, so do you have more information about that? Well, I only have personal knowledge on the 3 companies he wanted me to give allocation kahit na may formula na kami. Hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa 3 nominated companies niya. At ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation.
Can you state all the other companies that you're mentioning? I don't remember as of the moment kasi biglaan tong mga ano natin. So ano po yung gusto niyo pong banggitin about that? Do you feel that there is a conflict of interest there? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, we were being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Well, very important that you mentioned. Pinupush daw siya mga kababayan. That time nabigyan yung tatlong kumpanya ni Congressman Saldico ng 3,000 containers ng isda. Ayan o. Sabi ko naman po sa inyo mga kababayan, kahit kaalyado pa po yan, kahit sumusuporta pa po yan sa presidente o kaibigan man ni House Speaker Martin Romualdez, basta nabanggit yung pangalan dyan, ano po, total, ang nagsiwalat naman ay etong si Secretary Laurel ng Department of Agriculture, hindi po natin sasantuhin yan dito sa ating channel. Kasi unang-una mga kababayan, sa totoo lang, ang sinusuportahan natin dito, unang-una ang gobyerno ni PBBM, sunod ang ating presidente at ang mamamayang Pilipino. So ngayon, kung may dapat mang managot mga kababayan, since nababanggit yung mga pangalan nila dito, dapat talaga silang managot. Being forced, no? What do you mean by being forced, actually? Well, pinipilit na kami mag-issue ng import permit while we already have a formula. Grabe, no? Which, ito nga yung formula na lumabas, and it is very clear na fair to sa scientifically, the data speaks for itself. At kaya kong tindigan to. But yeah, kita nyo. Maliwanag, sinabi ni grabe, tapang ni no? Ni Secretary Laurel, kaya niyang tindigan to. Yung binanggit niya patungkol po kay Congressman Saldico. So ngayon, pag nakaharap niya, etong si Congressman Saldico mga kababayan, kayang-kaya po niyang tindigan yan. Kasi nga naman pinupush daw siya na mag-issue mga kababayan ng fish import allocation para po doon sa tatlong kumpanya ni Congressman Elizalde ko, tumihingi ng 3,000 containers. Anyway, tuloy pa natin. Did you actually issue it or no? Did you issue po the request? No. Alright. No. Okay, thank you. Grabe, no? Grabe, nakakabilib. Nakakabilib etong si Secretary Laurel. Kahit congressman, sumusuporta sa presidente, yung nagpupush sa kanya na mag-issue ng fish import allocation, hindi niya pinagbigyan. 'Di ba? Kahit pasabihin na kasamahan ka ni House Speaker Martin Romualdez, di ka pinagbigyan. 'Di ba? Alam niyo, ito yung mga kailangan natin sa totoo lang na mga dapat ay namumuno bilang secretary ng iba't ibang sangay ng departamento ng ating gobyerno. Bukod po dito mga kababayan, sina Secretary Vince Dizon, yan yung mga kailangan natin. Kasi biruin nyo, diba? Matindi itong isiniwalat na ito ni Department of Agriculture, Secretary Laurel, na pinupush pala siya ni Congressman Saldico na mag-issue ng fish import allocation para sa tatlong kumpanya niya. Diba gaano kasakim itong mga to? Sa totoo lang, hindi pa na kontento sa mga flood control. Pati yung importation, pinanghihimasukan pa. So yan maliwanag mga kababayan, sinabi naman ni Secretary Laurel na handa niyang tindigan ito at kaya niyang tindigan ito. Yung pagkakabanggit niya ng pangalan ni Congressman Elizalde ko. So ngayon, kayo mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan. Kaya pala biglaan yung pagyaman, no? Kaya pala ganun na lamang katitindi mag-flex ng mga yaman, yung mga pamangkin. Kasi nga mga kababayan, ganito pala sila katindi magnegosyo. Diba? So ngayon, comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan mga kababayan, sa issue po na yan.